ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, Yahweh, salamat sa pagkakataon na kami po ay nakapaglilingkod sa iyong harapan. Dalangin namin, Ama, na ang gabi ito ay maging biyaya nawa sa amin at ang bawat dinhing mamasik sa aming mga puso at isipan nawa ay bumunga ng masagana sa aming mga buhay. Turuan niyo rin po kami sa gabi ito. Hayaan niyo po na ang aming pagkakaunawa at pagkakakilala sa iyo ay mas lalong maging malalim. At i-invoke niyo rin po sa aming mga puso, ilagay sa aming mga puso, Panginoon, ang malasakit sa aming kapwa na maabot sila at may bahagi ang magandang balita. Huwag kaming maging kampante na kami-kami lang, bagkus ang aming buhay na ito ay patuloy namin magamit upang ang mga tao ay makabalik na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga kapatid ko makikinig ng iyong salita. Anumang punawa ang kanilang mga mithiin, mga request, prayer request sa gabi ito. Ngayon pa lamang po, Diyos, ay inaangkin namin meron katugunan sa pangalan ni Jesus. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon.
Diyos na buhay. Kung kayo po ay may dalang Biblia, kayo po ay aking malugod na inaiyahang. Ito po ay buksan sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 28, talatang 16 hanggang 20. Let's take a reading to the Gospel of St. Matthew, chapter 28, verse 16 to 20. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinasabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo, gawin ng mga alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y naging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sige po, palakpakan po natin ang pagkakabasa sa kanyang salita. Praise God! Pwede na po kayo magsiupo sa presensya ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Nagpalang kami po. Yan. Pag-aaralan po natin ang importansya po ng soul winning, mga kapatid. So, nung ako po sa Monday, na-assign po ako sa Muson. Sila rin yung nakinig sa akin. At ngayon, sila pa rin. Kaya, mag-iiba tayo ng ibahin natin ng kaunti. Para syempre may bago silang mapakitin ko, mga kapatid. Sabi po ng Bible sa Proverbs 11:13, "The fruit of the righteous is a tree of life, and he that wins souls is wise." Marunong daw po at matalino ang isang taong nagpapanalo o nag-aakay ng kaluluwa. So, bakit po yun sinasabi ng Proverbs, mga kapatid? Because the greatest treasure na binavalue o pinahahalagahan po ng Bible, walang iba kundi po ang kaluluwa. So, why are souls so precious to God, mga kapatid? Although alam natin na ang tao po ay binubuo ng tatlong aspeto. Siya ay merong espiritu, siya ay merong kaluluwa, at merong laman o katawan, mga kapatid. Ang tao po kasi kapag siya po ay namatay na, yung ating pong katawang lupa ay bumabalik sa kung saan ito nagmula, sa alabok, sa lupa, mga kapatid. Kaya kung papansinin niyo po, merong mga sangkap ang lupa na meron din ang katawan ng tao. Kung ang katawang lupa ng tao ay merong calcium, ang lupa, ganun din. Kung ang ating katawan ay may zinc, ang lupa, ganun din. Kung meron tayong mineral sa ating katawan, ang lupa, ganun din, sapagkat sa lupa tayo nanggaling. Now, how about the spirit, mga kapatid? Ang spirit po, ito ay automatic na bumabalik sa kung saan ito nagmula, doon sa Creator. Ang spirit o ang ruwa, mga kapatid, ay buhay. Ito po ay hangin. Matatandaan po natin, o kung babalikan po natin na nang nilalang ng Diyos ang tao from clay, wala pa naman talaga itong buhay. Maliban na lang nung ito ay kanyang hiningahan. At nung hiningahan niya ito, ang lupa na katawan ay nagkaroon po ng buhay. Kaya ang tao, yung hininga, yung buhay na meron tayo, pag nalagot na, ito ay bumabalik na sa kung saan siya nagmumula sa Diyos, mga kapatid. Now, how about the soul? Ang soul kasi natin, ito yung meron tayo, nagde-decide kung kanino ba natin gustong mapunta. Kung sa langit ba o sa impyerno. Kasi bakit ganoon? Ang soul kasi ang nakakaramdam ng pain. Ang soul ang nakakaramdam ng mga sakit, mga kapatid. Kaya pansinin niyo po ang tao pagpatay na, kahit sipain mo, hindi na nasasaktan. Amen?
Ang soul din ang nagdadala ng emotion ng tao. Yan yung nalulungkot, yan yung masaya. Kaya yan yung gustong maagaw ng kaaway. Kasi ito yung magpe-perish, ito yung magsasuffer kapag nakuha niya ito at nadala sa impyerno. That's why soul winning is very important. Ayaw ng Diyos na merong ni isa mang kaluluwa na mapahamak sapagkat grabing paghihirap ang aabutin nito kung sakasakaling piliin niya na doon mapunta, mga kapatid. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon sa Luke 15 verse 10, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Merong malaking pagdiriwang sa langit kapag merong isang kaluluwang nanumbalik sa Diyos. Amen, mga kapatid? Amen. Now, meron pong isang alagad o meron pong isang apostol na kung titignan maigi, sa lahat ng mga apostol, siya yung may pinakamaraming church, iglesia, kaluluwa na naakay sa Panginoon. Grabe kasi yung transformation na naranasan niya. Nung unang siya ay taga-usig ng mga Kristiyano. In fact, nung si Stephen ay batuhin, nandoon po si Saulo, at umuusig sa mga Kristiyano. Kaya nga po, nung nagkaroon po siya ng dramatic experience sa ating Panginoon, upang usigin ng mga Kristiyano, papunta siya ng Damasco, doon po ay nagpakita sa kanya ang Panginoon at kanyang nakausap. At nabulag po ang kanyang mga mata. Nagkaroon ng tila kaliskis o talukap ang kanyang mga mata, kaya hindi siya makikita. Pero nung siya naman po ay naipag-pray ng isa ring lingkod ng Diyos, itong taga-usig na ito from Saulo ay na-convert at naging si Pablo. Kaya yung sigasig niya sa pag-uusig ay napalitan po ng sigasig sa pag-aakay. Kaya napakaraming churches ang kanya pong naitayo or naitanim. Pero alam niyo mo, dumating din sa punto ng buhay ni Paul na hindi siya maaaring manatili sa isang church, mga kapatid. Kasi yan po ang problema kung minsan sa atin. Tayo ay nagiging attached sa isang lugar. Now, nung siya po ay kinausap o nagkaroon ng vision coming from the Holy Spirit, ito po ay nililid itong si Paul para bumalik ng Jerusalem. At ang sabi sa kanya ng Holy Spirit, pagdating mo doon sa lahat ng bayan na iyong pupuntahan, ang nakaabang sa iyo ay pagkabilanggo, kaparusahan at puro paghihirap. Pero hindi po ito aliptanan ni Paul sa layunin niya makapag-soul winning, makapag-akay ng mga kaluluwa patungo kay Kristo. Amen? Now, why soul winning is very important, mga kapatid? Bakit kailangan makapag-akay tayo ng kaluluwa patungo kay Kristo? First of all, soul winning is priority. It is a must. Amen? Sabi po ng Acts 20 verse 24, subalit walang halaga sa akin ang buhay ko. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Sabi ni Paul, that I might testify the gospel of the grace of God. Amen? Kaya ang priority po ng bawat Kristiyano ay maging soul winner. Hindi po soul loser. Alam niyo yung soul loser? Yung naakay niya na, napisod niya pa. Amen? Meron pong isang manggagawa sa isang province. Magaling siyang makihalubilo sa mga tao. At paminsan-minsan napapakinabangan din siya na mag-akay. Ang problema, pag matagal na siya, hindi na siya effective. Pang-beginner lang siya. Pag di pa siya kilala. Kasi ang nangyayari, pag tumagal siya, akay niya, pisod niya. Amen. So loser, mga kapatid. Kaya po, sabi po ng isang
writer na si James Stewart, the real problem of Christianity is not atheism or skepticism. Ang tunay daw na problema ng Christianity sa ating panahon is the non-witnessing Christian. Hindi yung dumadami na yung mga atheists, hindi yung dumadami na yung mga skeptics na naniniwala na ang tao ay galing sa unggoy. Alam niyo ba, sa ibang bansa, merong isang evangelist, siya ay nagpipreach ng kanyang pananampalataya, ng gospel, at may mga dumaan ng mga gay and lesbian. Siyempre, pinaninindigan niya yung kanyang pananampalataya. At hindi ito accepted ng LGBT, mga kapatid. At siya ay binaril. Bigla. Pero sabi po ni James Stewart, hindi yung atheism, hindi yung skepticism ang problema, kundi yung mga non-witnessing Christian. Kaya dumadami yung hindi naniniwala sa Diyos kasi iilan o kakaunti lang yung nangangaral patungkol sa Diyos. Kaya pansinin niyo ang mga gawain na hindi nag-aakay ng mga kapitbahay. Tapos pagdating ng oras ng gawain, nakakalungkot, brother, iilan lang kami. Nag-akay po ba kayo? Hindi, naglaba ako eh. Kaya maraming sinampay. Diba? Huwag tayong mag-expect na madami tayo, hindi naman tayo nagsosoul winning. Hindi tayo nag-aakay sa ating mga kakilala. Sabi po ng Acts 1 verse 8, "But you shall receive power. After that, the Holy Ghost come upon you, and you shall be witnesses unto me." Kayo ang magiging mga saksi ko. Kayo ang magpapatotoo sa lahat ng ginawa ko. Wala namang iba kundi tayo, mga kapatid. Amen? So, the duty and privilege of a Christian is to win soul. Hindi mo naman kailangan maging masyadong magaling. Basta mag-witness ka lang. Ano po ba ang trabaho ng isang witness? Ang sabihin kung ano ang kanyang nakita at narinig. Amen? Bigyan ko yan ng isang halimbawa. Yung isang blind man na from the very beginning, simula nang siya isilang ay bulag na. Siya po ay pinagaling ng Panginoon, gumawa ng putik ang Lord, at ipinahid sa kanyang mata, at siya ay inutusang maghilamos sa Shiloh. And after that, nakakita na siya. Ngayon, yung mga religious people, hindi sila makapaniwala na, paano nangyari na nakakita ka? Di ba? Ikaw yung pulubi sa labas na nanlilimos. Di in-explain niya. Meron kong dumaan dito na nagngangalang Jesus, ganito ang ginawa sa akin, pinaghilamos ako, and nakakakita na ako. Hindi ito matanggap ng mga priest. Ipatawag mo nga ang mga magulang mo, tinatawag yung kanyang nanay at tatay. Sabi ng kanyang nanay, sabi ng mga nag-i-interrogate, totoo ba na bulag ito nung ipinanganak mo? Opo, talagang bulag yan nung pinanganak yan. Hindi ko nga alam paano siya nakakakita na ngayon. Patanda na siya na lang ang inyong tanongin. Ganun rin. Sabi na naman ng mga priest, paano ka nakakita? Sabi ng lalaki, in-explain ko na sa inyo kanina, ba't paulit-ulit kayo? Siguro gusto niyong maging alagad niya at siya ay minura at itiniwalag ng mga religious people. Now, ano po yung pinupunto ko dito? Ang isang witness, wala siyang ibang sasabihin, kundi kung ano lang yung kanyang naranasan. Amen, mga kapatid. Kaya nga po sa pagte-testify, pag-MPG, kahit wala kayong preacher nakasama, kaya eh. Kasi bakit po? Yung personal experience ninyo ang inyong ibabahagi. Hindi nyo kailangan maging theologian. Hindi nyo kailangan maging magaling. Of course, syempre may alam kayo na kahit papaano sa Word of God. Pero hayaan nyo ang Espiritu Santo ang kumilos at magsalita para sa inyo. Amen, mga kapatid? Meron pa pong isa, si Andrew. Ito pong si Andrew ay kapatid po ni Simon Peter. Si Andrew, hindi naman po siya masyadong binabanggit ng Bible. Unlike sa kanyang kapatid na si Pedro na konting ibon, may verse agad na nandoon si Pedro. Si Andrew hindi siya main character, hindi rin siya big shot, mga kapatid.
But there is a unique ability o personality na meron itong si Andrew. Kada babanggitin siya ng Bible, lagi siyang may akay na kaluluwa patungo sa Panginoon. Yung unang pagkakataon, dala-dala niya ang kanyang kapatid na si Simon. Pangalawa, dala-dala niya yung binatilyo na may baong 5 pirasong tinapay at 2 isda. Pangatlo, dala-dala niya yung mga Griegong naghahanap sa ating Panginoon. Hindi siya masyadong binibigyan ng highlights sa verses, sa gospel, pero mapapansin natin na lagi siyang may inaakay na kaluluwa patungo sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Akita na ba kayo ng bumuyog? O wasp or bee? Ang isa pong bubuyog, pag yan po ay nakatuklas ng nectar, say for example, syrup, meron siya isang puno or halaman na may na-discover siya na merong matamis doon. Babalik siya sa kanyang colony at tatawagin niya yung mga kasamahan niyang mga bubuyog din para lusubin nila yung puno na yon na may nakuha siyang nectar. Ganun po ang soul winning, mga kapatid. Pag nasumpungan mo ang Panginoong Jesucristo, hindi ka dapat pumayag na ikaw lang yung maka-experience. Amen? Bakit minsan ang persecutor natin, sarili natin pamilya? Kasi hindi naman natin sinusubukang dalahin sila sa gawain. Amen? Bakit kaaway mo ang iyong asawa? Bakit kontrapelo mo ang iyong mga anak? Kasi hinahayaan lang natin sila na nandoon lang sa bahay. Takot kasi tayong makipag-argument. Kaya huwag na tayong magtaka pagdating ng araw, kalaban ang tingin nila sa iyo. Amen, mga kapatid? Kasi hindi ka naman nag-soul winning. Amen po? Share ko sa inyo yung gawain sa amin sa Damayan. Nung yun po ay bago-bagong bukas pa lang, ang una kasi mga kumanta doon ay sila, Sister Open at Ate Yeti. Sila. Ewan ko kung naaalala pa nila na merong gabi doon na nagpa-practice na biglang may nag-riot ng mga gang. Kasi sa Floodway dulo, dati kasi, yan yung hideout ng mga nagtatago ng mga Abu Sayyaf member, basta mga karnaper, nandyan yan sa Floodway dulo. Kasi hindi pa accessible yung daan. Balok-balok. Lubak-lubak. Sino ba yung buntis na? Taga-Aurora yung dati, yung puwerte dito na buntis. Siyempre, nanganak na siya, di ba? Basta yun may kasama silang buntis noon na bumanta sa Damayan. Natakot siya kasi nga lubak-lubak, baka makulong siya. Pero awa naman ng Diyos, hindi naman. Kasi po, ang Damayan, ang Floodway dati, magulo. At maraming mga nagtatago ng mga sindikato. Pero alam niyo, simula po nung nagkaroon ng gawain ni El Shaddai doon sa lugar po namin, unti-unti nawala yung mga magugulo doon. Opo, totoo po yan. Dati pag nagpa-practice sila, nagbabatuhan, nagliliparan yung mga bote. Kasi kanya-kanya ng mga gang doon, mga kapatid. Hanggang paglipas ng panahon, naging maganda na yung kalsada, naging peaceful na yung lugar kahit papaano. Alam nyo, ang madami na doon ngayon, mga churches na. Bakit po? Kasi kapag ang isang lugar ay may mga taong ginagamit ang Panginoon para makapag-akay, syempre, nagkakaroon ng conversion. Yung dating mga magugulong kapitbahay, nagkakaroon ng pagbabago, mga dating marites, ngayon, marisol lang. Di ba? Mga dating mga palaaway, ngayon mga tahimik na. Kasi nga po, bakit? Yun yung epekto ng may mga masisipag na nagsosoul winning. Ngayon, kung hindi mo naman talaga inaakay mga kapitbahay mo, patiis kang kaaway mo palagi. Di ba? Kasi hindi mo naman kasama sa gawain. Kaya tingnan nyo, dahil
naging peaceful yung lugar namin. Paano hindi magiging peaceful? Kaharap namin, nasa likod namin, katabi namin sa kanan, sa kaliwa, puro mga nag-e-El Shaddai. Di ba po, mga kapatid? Although mahirap gawin yun, pero hindi imposible. So, why soul winning is important, mga kapatid? Because soul winning is a passion. Sabi po ng verse 19 and 31 ng Acts 20, naglingkod ako sa Panginoon ng buong kapakumbabaan at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa pagtatangka ng mga Hudyo. Kaya mag-ingat kayo. Alalahanin yung tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang aking ipinulungan. So, ito pong si Apostol Pablo, he was a man of tears. Amen? Siya po ay isang lalaking marunong umiyak sa Panginoon. Alam niyo, kapag ang nakuha niyong asawa ay isang lalaki na marunong umiyak kay Lord, napaka-blessed ninyo. Yung kahit sa harapan niyo parang matigas siya, pero pag humarap na siya kay Lord, siya iiyak. Ako, napaka-palad ninyo. Amen? Ano po ang malaking pagkakaiba ng ministry ng gawain noon sa karamihan po ng gawain ngayon? Kung mapapansin po, ang iba ay nanamlay na. Ang iba ay nagsara na, ang iba ay hindi na nagpatuloy because we lost our tears. Nawala na yung luha natin. Amen? We lost our passion. Hindi na tayo kagaya ng dati na pasigasig. Noon, suportahan ng mga gawain. May gawain dito, may gawain pa doon, may gawain pa dyan. Lahat yun, aatenan, suportahan sila. Ngayon, bahala kayo dyan, may gawain naman sa amin. Noon, pag dumarating ang preacher, kunyari, 2 ang naipadala, ay brother, praise the Lord, pinagpala kami, 2 ang preacher. Ngayon, pag 2 ang dumating, Brother Manny, ano ba naman yan? Pag 2 ang pinadala mo dito? Amen? Iba eh. Iba talaga noon, mga kapatid. Noon, ang mga tao, pag umaattend sa Luneta, kasakay ng LRT, magbubus, maglalakad pa doon sa Luneta Park, papunta ng Quirino Grandstand, ang aga pa ng simula ng gawain, natatapos pa ng kinabukasan, pero yung mga tao, masasayang umuwi. May narinig niya ang patotoo, nawala pa yung anak. Pagdating niya sa tanay, nauna pa sa kanya. Nawala na yung anak, pero tawa pa siya ng tawa. Buti may sabi, uy, anak ko niya, isabay na natin. Kaya nakauwi ang mga kapatid. Ay yung kapatid ko, nawala rin yun. Buti, nadambot ng lost and found. At sabi ng kapatid ko doon sa habang ina-announce na yung mga nawawala, sabi ng kapatid ko, nawawala po ang mama ko. Yung mama ko pa ang nawawala. Amen? Masaya noon. Compared po ngayon, mga kapatid. Kaya, tanungin po natin yung ating sarili. Umiiyak pa ba tayo para sa mga kaluluwang yun? Iniiyakan pa ba natin yung kaluluwa ng ating asawa na hindi natin maakay-akay? Iniiyakan pa ba natin yung kaluluwa ng ating anak na hindi maakay-akay? O pinabayaan na natin? Bahala ka sa buhay mo, matanda ka na eh. Amen? Sabi po ng Jeremiah 9 verse 1, sana'y naging balon ng tubig itong aking ulo at bukal ng luha itong mata ko, upang ako'y may iluha sa maghapon at magdamag para sa aking mga kababayan. Ito po si Jeremiah ay tinawag po ng the weeping prophet. Bakit po? Sapagkat nung panahon po ng diaspora, at sila po ay sinakop ng isang imperyo at sila'y nagkawa-akwat. At ang kanyang mga kababayan ay dinalang bihag sa ibang mga bayan. Araw-gabi, umiiyak itong si Jeremiah para sa kanyang mga kababayan. Sabi po dito sa Lamentation 3:48-50, hindi mapigil ang pagbalong ng aking mga luha dahil sa kapahamakan sinapit ng aking bayan. Walang tigil ang pagdaloy ng aking mga luha. Nagdadalamhati ako dahil sa sinapit ng aking lungsod. Alam niyo,
Makikilala mo ang personality ng isang tao base sa mga bagay na kanyang iniiyakan. Minsan may mga tao na para sa atin, maliliit na bagay, iniiyakan mo. Yun pala, mahalaga sa kanya. Amen? Sabihin, ano ba naman yan? Aso lang pwede ka namang bumili uli ng bago. Mahalaga sa kanya yun Pet lover siya Amen? Merong mga tao na pagdating sa love life, iniiyakan, nasaktan, nag-invest. May mga tao rin pagdating sa negosyo, umiiyak kasi nalugi. Nag-invest din. Pero alam mo ba na may mga tao na iniiyakan ang gawain? Kapag nakikita na nila na yung gawain, nagkakagulo, hindi nagkakasundo yung mga manggagawa, pag nakikita nila na yung yung mga attendees ay paunti ng paunti, may mga tao na umiiyak para sa ganyan. Yung kanilang puso ay nasa gawain ng Panginoon. Amen? Kahit nga po ngayon, alam nyo, nakakalungkot. Pero ayoko na lang tignan sa negative side. Minsan sa amin, minsan at lahat, yung front stage, hindi pa puno. Minsan na yun, ha? Tapos pag si Brother Mike na ang nagtoko, yung mga tao nag-uuwian na. Ba't ko alam, nandun kami sa traffic iniisip ko tuloy, tapos na ba gawain? Yung pala hindi pa naman. Mga kapatid, nawala na yung pagluha ng iba sa akin. Hindi na ganun kalalim yung pagmamalasakit. Amen? Now, why soul winning is very important? Soul winning is a pursuit. Sabi po ng Acts 20 verse 20, sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay man, hindi ako nangining magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Sabi ni Paul, I have taught you publicly and from house to house. Kahit sa pampublikong lugar, sa palengke, sa harap ng maraming tao, o kahit sa mga bahay ninyo, hindi ako nag-alita ng ipangaral sa inyo ang magandang balita. Alam niyo kung bakit wala tayong naaakay? Kakahintay natin ng right timing. Tatimingan ko, hanggang na-timingan na ng iba, nandun lang umakatin. Amen? Tatimingan ko yung dinan ko, hanggang namatay na, kakatimin. Amen po, mga kapatid. Ito, hindi naman yung absolute truth. Pero nakita ko lang siya sa isang FB page. Alam mo, si Ruther T. Sabi niya, pag hindi alam ng tricycle driver yung lugar ng church ninyo o yung address ng church ninyo, ibig sabihin, hindi kayo ramtang. May point siya, di ba? Kunyari, may aaten. Saan po ba dito yung kunyari, sakay ng, ano ba yan? Sidecar o ano? Sidecar. Saan ba dito yung gawain ng El Shaddai? Sabi ng pedicab driver, hindi ko po alam. Ibig sabihin, hindi tayo masyadong ramdam. Amen? Although hindi naman yun yung batayan. Pero, malalaman mong effective or nakikita kayo ng ibang tao kapag majority ng mga taga-roon alam kung nasaan yung gawain. Kasi bakit ko yung nasasabi? Nangyayari talaga yan. Minsan pag may mga hayuan ako na first time ko palang napupuntahan, may pagtatanungan ako, saan po dito yung ganitong gawain? Papakita ko pa sa kanya yung mission ordering, address. Hindi ko alam yan Tapos yung pala, nandun lang sa kabilang street. Sabi nung lalaki, may gawain pala dyan. Yung taga hindi mismo alam mga kapatid. Amen? Kaya po, napakahalaga po na magkaroon tayo ng initiative na i-introduce ang ating Panginoon sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen? Sabi po ng Luke 19 verse 10, the Son of Man has come to seek and to save that which is lost, mga kapatid. Kaya, kung papansinin niyo ang gospel, lagi siyang nabubuo sa dalawang salita. Come, lumapit kayo sa akin, mag-aral kayo sa akin, matuto kayo sa akin, yun yung una. At pangalawa, go. Humayo kayo at ipangaral ang magandang balita. Amen?
Kasi baliwala ang pakikinig natin ng Word of God kung tayo lang po ang nakikinig at hindi po natin ito na ibabahagi sa ibang tao. Amen, mga kapatid? Sabi po ng Luke 14:23, "And the Lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in." Yung mga unang inimbitahan, hindi pumunta. Kaya, imbitahan mo yung mga nandiyan sa labas. Yung mga walang ginagawa, yung mga tambay, aayin mo sila dito sa aking handaan. Amen? So, ibig sabihin, ang mabuting balita, mga kapatid, hindi lang po yan sa iilang mga tao. Hindi lang sa mga mayayaman, hindi lang sa mga elite, hindi lang pang Hudyo. Ito po ay para sa lahat. Kaya kapag sinabing magbahay-bahay tayo, mag-house to house tayo, kahit yung pupuntahan nyo ay kapatiran mahirap, puntahan po natin. Hindi yung ang gusto natin laging i-evangelize yung may kaya. Doon tayo kay Sister umakyat kasi pag nagpa-merienda doon, may kasamang Greyhounds. Dito, Skyflex lang. Amen, mga kapatid. Meron po akong isang lugar na napuntahan. Exclusive subdivision siya. Nag-NPG po ako. Hindi naman sa pagko-compare, pero parang ganun naman. Tapos na akong mag-share ng Word of God. Nilabas na yung merienda. Nakalagay sa paper bag, tapos may stick. Akala ko talaga mang-inasal kasi doon na ako. Pagbunot ng espada o banana cue. Pero okay lang yun. Okay lang yun. Pero syempre, exclusive sila di ba? Pero nung nag-NPG naman ako sa isang sitio, nagulat naman ako, parang piyesta. Sabi mo, piyesta ba dito? Hindi, Brad, kasi sabi mo mag-NPG kayo. Oo nga, pero hindi naman sinabi maghanda kayo ng ganyang karami. Di ba hindi mo masasabi? Amen? Kaya lahat ng tao, karapatan nilang makapakinig ng salita ng Diyos. So another thing, why it's important, soul winning is persuasive. Sabi po ng Acts 20:35, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ng tulungan ng mahina. Alalahanin natin ang mga salita ng ating Panginoong Jesus. So, ang basihan ng isang mananampalataya na gustong makasunod sa ating Panginoon, pinapadali niya sa mga tao na makalapit sa Diyos sa halip na pinapahirap. Unlike sa ginagawa ng mga religious people na yung mga tao, puro sila pagpapasa ng mga mabibigat na kautusan, puro sila paghahandog. Kaya yung mga tao, parang pakiramdam nila, napakalayo ng Diyos sa kanila. Kaya nung ang Panginoon ay dumating, yung mga mahirap, yung mga kababaihan, at yung mga bata, na dati ay hindi ganoon nakakalapit, ngayon, malaya silang nakakalapit sa Panginoon. Kasi bakit po? Ang ipinapakitang mukha ng Panginoon na ang Diyos ay accessible sa lahat. Kahit mahirap ka pa, kahit babae ka pa, kahit makasalanan ka pa. Kasi yun naman talaga ang mission niya. Ang abutin yung mga taong hindi inaabot ng mga religious people. Amen? Sabi po ng 1 Peter 2 verse 12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na pinaparatakan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. So the fruit of Christianity is not just a book, but a life, mga kapatid. Hindi ka lang magaling mag-talk, hindi ka lang magaling mag-preach, kundi nakikita sa lifestyle mo yung ipinapangaral mo. Amen? Baliwala yung 1,000 argument, baliwala yung napakaraming Bible study, kung sa isang pangit na pag-uugali ay nakapisod tayo ng maliliit na tao. Diba sabi ko sa kanyang salita, maigi pang bitinan ka ng gilingan sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng mga tao. Amen po. Alam niyo ako, hindi naman din ako perfect. May mga
Flaws din ako, of course. Pero, sinisikap ko kahit papaano na maging maayos yung pakikitungo ko sa aking kapwa. Kasi, baliwala yung lahat ng pangangaral ko kung sa ugali ko, bagsak yung character ko. Amen? Naalala ko tuloy, ang hayo ko ay Binangonan chapter sa may Santa Ursula. Kaya mga choir nun doon, mga magaganda, mga crush ko, binata pa naman ako. Sabi ko, first time kong mahayo doon, lulupitan ko, kagalingan ko yung talk ko, mag-aaral akong maigi. So, pinaghandaan ko talaga. Madaling araw pa lang, nagre-review na ako. Tapos nung hapon na, napupunta na ako doon, ahayo na lang ako lahat. Tinawagan ako ng deployment. Mark, palit muna kayo ni brother ganito. Kasi ganito, ganyan. Sabi ko, ha? Bakit? Basta puntahan mo na lang yung Pinugay Baras. Sabi ko, bakit naman doon? Siyempre, chapter yun Tapos, maganda pa choir. Kaya parang disappointed ako kasi bukod sa malayo, mga thunders pa yung nandun. Mga matatanda ang kumakain. Eto na, wala naman akong magagawa kundi sumunod. Ginayuan ko pa rin. Kaso pagdating ko dun sa chapel, sarado, sabi ko, kamalasan naman, cancel pa yata. Pero hindi, yun pala, yung coordinator ay namatayan ng manugang. Kaya biglang hindi doon ginanap yung gawain. Tinuloy pa rin. Yun nga lang sa burol. Yung problema ako kasi ang layo yung topic ko pangdalaga Tapos mauuwin sa pampatay. Ngayon pa man, syempre, word of God pa rin yun. Nag-preach pa rin ako. Okay naman, successful naman. Kaso ako, hindi ako makamove on. Nung pinapakain na ako, hindi ako kumain. Basta pagkabigay sa akin ng envelope, sibak na agad ako. Pagdating ko dun sa may tinatawag na, hindi ko alam kung Palo Alto yun o Kiskisan. Basta pagdating ko doon, may ginagawang kalsada na hindi ko napansin. Yung bagong kalsada ay nakaumbok, yung luma naman ay nasa baba. Sinuyot ako sa gitna. Talagang balentong yung motor ko, pati ako nag-dribble. Sabi nung ulo ko kasama yung helmet ko, dug. Para talaga akong inuntog ni Lord. Tapos, nakonsensya ako, sabi ko. Ano ba yan? Ako, napalitan lang yung hayo ko, nagmamaktol na ako. Samantalang yung isa, namatayan pero itinuloy pa rin yung gawain. Sabi ko, pangit ng pinakita ko. Kaya bumalik ako. Nakilamay ako, nag-sorry ako. Kaya yung gawain na yun ay naging malapit sa akin. Gawa nga ng pangyayari ko. So ano po yung pinupunto ko? Kahit magaling ka mag-explain ng Word of God, kung hindi nila yun nakita sa iyong pagkatao, hindi mo pa rin sila masusulubin. Hindi pa rin sila maniniwala dahil sa character na iyong pinakita. Kaya nga, yun yung sentiment ni Gandhi, ni Mahatma Gandhi. Sabi niya, ang layo ng Kristong nabasa ko sa Bible niyo maibigin, mapagpatawad, samantalang kayo, ang dami niyong pinatay. Kinoffer niyo kami, ang dami ninyong pinahirapan para lang makonvert ninyo sa inyong religion. Kaya, I like your Christ, but I don't like you Christians. Yun ang sabi po ni Gandhi. Amen? So another thing, soul winning is a plan. Pakiusap, sabi po ng Acts 20 verse 21, maging Hudyo o Griego man ay pinapangaralan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoon Jesus. So he was preaching the gospel. Gospel means good news. At ano po ang ginagawa sa good news? Ibinabahagi. Ipinapamalita. Amen? Noong araw, sa mga lumang pelikula, pag may umuuwi ko OFW, merong isang kanayon lagi na sumisigaw na nakakakita. Mga kapitbahay! Andiyan ang ating kababayan! Tapos yung buong barangay, sasalubong na yun. Magkakagulo na yun kasi syempre may pasalubong.
Ngayon, hindi na ganon. Kasi sa time natin ngayon, dinidiscourage po ang pagpo-post ng mga magagandang pangyayari sa buhay. Kasi ang daming mga toxic na tao sa social media. Kaya sabi nila, pag nakapag-graduate ka ng anak, huwag mong i-post. Kasi merong isang magla-like doon, pero ang nasa isip niya, huwag na asawa din naman. Magka-travel ka abroad, huwag mo na rin i-post. Kasi may mag-heart doon, pero nag-iinit-init sa inggit. Magpapakasal ka, or masaya ka sa iyong love life, huwag mo na rin i-post. Kasi merong isang magko-comment na, maghihiwalay din yun. Successful ka daw sa negosyo, huwag mo na rin i-post. Kasi maraming mga tao na mag-wish na mag-fail ka. Yabang lang yan. Dati, mangungutang ka lang. Ngayon, kala mo, sino na. Kaya alam niyo ho, people nowadays are afraid to post good news, lalo na sa social media na maraming mga toxic na mga tao. Pero kung good news about po sa faith natin, kung ayaw niyang i-post yung mga magagandang events sa inyong buhay, okay lang yun. Kasi the more kang private, mas maganda pa nga walang idea yung tao sa'yo. Pero dapat, wag yung maging dahilan para hindi na tayo mag-share ng magandang balita sa ating social media accounts. Amen? Kahit sa messenger, alam niyo ho, may mga tao na magpapakamatay na, pero dahil nasendan mo ng isang verse sa Bible na pati luha mo, kapatid, ay bilang ng Panginoon, biglang lumakas ang loob, hindi nagpakamatay. Paano kung ang sinend mo ay puro kabuntunan? Baka dinamay ka pa. Amen, mga kapatid? Sabi po ng Acts 8 verse 4, dahil dito, nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. Ngunit saan man sila makarating ay ipinapangaral nila ang salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? Kaya lagi po tayong maging handa. Hindi mo kailangan i-oversaturate ang Word of God. Hindi mo rin kailangan maging apologetics. Basta, kung ano yung sinasabi ng Bible, i-share mo. At hayaan mo ang Holy Spirit ang kumilos sa buhay ng taong yun. Amen? And last but not the least, soul winning has a price. Sabi po ng verse 24 ng Acts 20, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lang ang tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus. Alam niyo, pag meron ka talagang goal, halimbawa, may pinapatapos kang anak. Sino po dito ang may graduating na? Wala na? Lahat graduate na? Di ba kapag focus ka sa pagpapatapos ng iyong anak, kahit mangutang ka, kahit mangamuhan ka, kahit sumideline ka kung saan-saan, hindi mo alintana eh. Kasi ang focus mo, makapagtapos ang iyong anak. Amen? Tayo po, kung ang goal natin ay makapag-akay ng tao, wala tayong masyadong alibay na mainit, kaaway ko yan, malayo, tsaka na lang, busy ako. Kasi alam nyo kung bakit marami tayong alibay pagdating sa pagsusuluin, kasi hindi naman natin priority. Amen? Pinakakay ko na yan dati, hindi naman umatin. Meron pong mga tao na aaten kapag mga nakalimang akay. Kagaya ko, masasamag ka, meron isang sister doon na laging bumibili ng paninda ko. Sabi niya, brother, nakalagay sa sidecar mo, El Shaddai yan. El Shaddai ka ba? Sabi ko yung nanay ko. Nilagay lang sa sidecar ko pang pabuenas. Atin ka naman! Yung sa chapel namin, sa Samagta. Sabi ko, sige po, basta bumili kayo. Kaya lagi siyang bumibili. Kung ano binibili niya, pang-is-is, tabo, kaserola, pangtapal sa butas ng kaldero, mga laruan, mga ipit sa bubog. Mga isang buwan, araw-araw siyang bumibili ng paninda sa akin. Ewan kung kilala niyo si Nanay Huling. Hanggang isang araw, di na siya bumili. Sabi ko, ba't kaya di na ito bumili? Nagtampo na siguro to. Kaya umattend ako. Nung umattend ako, tuwang-tuwa siya. Kasi
Sa wakas, umatend ako eh. Kaya sabi niya, "Nako, kita mo na, a-attend ka rin eh. Buti na lang, di na ako bumili." Sabi ko, "Oo nga na eh, kala ko, tampo ka na eh." Kaya simula nang umatend ako sa Magka, tuloy-tuloy na yun. Hindi dahil maganda ang puwer. Hindi. Calling ko talaga eh. Kasi, akala ko nga magiging puwer ako eh. Akala nila nagtampo ako, bigla akong nawala. Yung pala, sinama na ako ni Brother Lando sa mga hayo niya at minentor niya na ako. Hanggang, nung bumalik uli ako sa Samagta, preacher na ako. Amen? Kaya, pag nag-angkay kayo, tapos tinanggihan kayo sa una, huwag namang sasama agad ang loob mo. Mag-impyerno sana kayo. Diba? Balikan nyo pa rin. Malay nyo naman, nung time na yun, ano pa siya, yung parang kampante, marami pa siyang pera. Balikan nyo ulit, wala nang pera yun. A-attend na yun, kapatid. Amen? So, yun yung pinaka-reward natin. Alam niyo ang kagalakan ng isang manggagawa? Yung makita niya na yung gawain na kanyang pinaglilingkuran ay dumadami yung dumadalo. Diba? Aminin natin o hindi, pag kumukuunti tayo, apektado tayo eh. Kahit sa aming mga preacher. Pag unti na lang yung umaaten, parang ano na lang eh. Isang ratsyada na lang, ganun din naman eh. Pero kapag marami, parang kahit dapat matapos ka na, medyo ine-extend mo pa kasi ginaganahan ka eh. Tsaka pag may bagong umaaten, pag pumalakpak siya, umiyak siya, maaalala mo yung ikaw nung nagsisimula ka pa. Pero pag wala nang umaaten, kayo-kayo na lang, nagkakasawaan din tayo, di ba? Amen? Sabi ko ng 1 Thessalonians 2:19 and 20, "Hindi ba't kayo lamang ang aming pag-asa at kaligayahan, ang koronang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Jesucristo pagparito niya? Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan." Ang tao po na may puso na marunong mag-atay sa tao, pag meron siyang nadadala sa paanan ng Panginoong Jesucristo, hindi mababayaran ng anumang halaga yung kagalakan at kaligayahan nararamdaman ng puso niya. Amen? Sabi ko ng Psalm 126:5 and 6, "Silang tumatangis habang nagsisipagtanim, hayaan mong mag-ani na puspos ng kagalakan. Silang mga nagsihayong dalay binhit, nananangis ay aawit ng may dala ay ani pagbalik." Bakit po? Sa atin po kasing paghayo, mga kapatid ko kay Kristo, hindi papayag ang Diyos na yung effort natin ay masasayang. Amen? Sa dami ng tao dito po sa Aurora, dito po sa Angono, imposibleng wala tayong maaakay sa Panginoon. Amen? Sa dami ng tao dyan. Meron dyan nangangailangan ng invitation, hindi lang po natin alam, mga kapatid. Kaya, huwag po tayong mag-atubili na ang buhay natin ay ipagamit natin sa Panginoon upang ang mga tao ay maibalik sa Kanyang presensya. Tayo po ay magsitayo. Salamat Panginoon dahil ang aming mga buhay na ito'y iyong pinagpawag at tinawag. Dalangin namin palagi na kami ay gamitin mo sa tagumpay ng iyong gawain at nang sa gayon, mas lalo pang maging mabunga ang iyong ubasan sa daang lugar na ito. Hallelujah. Wala kaming ibang pag-aalaya ng aming mga buhay, kundi ikaw lamang, Panginoon. Oh, hallelujah. Sa iyo ang buhay ko, ito ay alay ko sa iyo. At man ang nais mo,
tao sa lugar na ito, isa kami sa iyong mga tinawag upang gamitin para sa mga kaluluwa na nangangailangan ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay mga maging witnesses mo at magkaroon kami ng passion, magkaroon kami ng luha, Panginoon, para sa mga kaluluwa na naliligaw, sa mga mahal namin sa buhay na hanggang ngayon ay hindi po namin maakay. Alam namin, Lord, na bilang isang tao, meron kaming mga kahinaan. Ngunit sa aming pagpapagamit ng aming buhay, alam namin, Lord, na ang pagpapatotoo namin ay sasamahan po ng iyong kapangyarihan. Hindi dahil sa sinabi namin, kundi dahil sa salita na aming daladala at ipinapahayag. Alam namin, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Lord, ay pwede mong maging kasangkapan upang kami po ay makapag-akay ng mga tao patungo sa iyong paanan. Dalayan po, Panginoon, na patuloy niyong abutin ng kahabagan ng mga kapatid namin na mayroong karamdaman. I-bless at bigyan ng kagalingan ang aking mga kapatid na sila Matt Jester, Alapak, Casiano, Paharilyagan, Jerry Gonzaga, John Christopher Soriano, Rodel San Juan, Ralph Torres, Tessie Barrientos, Florindo Olecchiono, and Manuel Olecchiono Jr., Rebecca Cortez, and Joan Ivy Soromon, ang mga taong aking nabanggit, Panginoon, hindi ko man po sila personal na kilala, ngunit kilala niyo po ang bawat isa sa kanila. Hayaan niyo po na sa gabing ito, ang iyong mapaghimalang kamay ay abutin ang aking mga kapatid, saan man sila naroon o nasa balik man ng mga karamdaman. Hayaan niyo po ng iyong kapangyarihan ay dumaloy at makaranas silang ngayon din ng himala ng pagpapagaling sa pangalan ni Jesus. Ano mga karamdaman na kanilang iniinda, mga sakit sa ulo, sa katawan, tiyan, paa, saan mang parte ng katawan na kanilang idinaganin. Alam namin, Panginoon, na mahaba ang iyong kamay upang abutin ang bawat anak mo na humihingi ng saklolo sa iyo. Pagpalain niyo rin po, Lord, ang gawain ito ng Aurora, Panginoon. Lalo na po ang mga namumuno sa lugar na ito, ang mga manggagawa, ang mga naglilingkod sa ubasan ito, Panginoon. Lahat po ng kanilang mga effort, lahat po ng kanilang mga pagpapagal, lalo na po sa pag-aakay, pag-i-invite, Panginoon, alam namin hindi po yan nasasayang. Kaya dalangin ko, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga sakripisyo para sa iyong gawain ay palaging ibalik sa kanila ng siksik, liklik at umaapaw na biyaya. I-bless din, Panginoon, ang mga kapatid namin dumalo, anuman po ang kanilang mga personal intentions sa gabi nito, Lord, ay inaangkin po namin sa kanilang pag-uwi, answered prayer ang bawat isa. Palain niyo rin po ang inyong mga manunugtog at mga awit sa lugar na ito. Dalangin po, Ama, na patuloy mong gamitin ang kanilang mga tinig, ang kanilang mga buhay, upang mga maging witnesses mo, Panginoon. At ang mga kapatid namin na walang gana, ang mga nanlupaypay at nanlamig, Panginoon, ay abutin mo muli ng iyong kahabagan, Panginoon. Ang kanilang mga puso, Panginoon, ay huwag niyo pong hayaang tumigas. Hayaan niyo po na ngayong oras na ito ay makaalala sila sa iyo, Panginoon, kung paano ka makipagkita sa kanila at ipaalala mo sa kanila kung gaano ka naging mabuting Diyos sa bawat isa. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, ang mga prayer request na itinataas. Ano po kanilang mga kahilingan, ano po ang kanilang mga mithiin, ay alam po namin may katugunan na sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain po tayong lahat ni Yahweh El Shaddai. Give thanks.